Magandang araw pong muli sa inyong lahat at welcome sa araw-araw na pagpapala. Muli po tayo po ay magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Tayo po ay pansamandaling manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay lumalapit sa iyo sa araw na ito. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay-bulay. Nawa, Panginoon, ay matuto kami mula sa iyo at ikaw po ang magturo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kumusta po kayo? Parang kailan lang, lumampas na naman ang kalahati ng buwan at malapit na namang matapos ang buwan. Pero napakaganda po ng battle cry natin ngayong taon. Ito po ay patungkol sa ating pagmumultiply at pag-soar high through open doors, ang sabi. Sa ating battle cry ay napakagandang pangako o plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang kanyang plano ay for us to soar high. Ang battle cry po ay hindi po yan ginawa para lang isigaw, para meron lang tayong sinisigaw tuwing linggo, Hindi po Ito po ay pagpapakita ng plano ng Diyos para sa atin lahat na nasa JCSGO. At ito po ay inilagay ng Panginoon sa puso ng ating senior pastor, Bishop Vicky, para ipakita sa akin na ilatag sa atin na ito ang plano ko, ang gusto kong mangyari sa bawat isa sa atin. Sa akin po, ang na-note ko po yung soar high. Nais na isa sa isang malinaw na plano ng Diyos ay tayo'y mag-soar high. Sa Tagalog, pumailang lang ng mataas. So, ibig sabihin, ang pag-soar high ay hindi lamang po basta paglipad. Hindi lamang yung kumakampay na ganyan, Hindi katulad ng mga maliliit na uri ng ibon ay kumakampay yan, lumilipad yan. Pero yung mga malalaking uri ng ibon, katulad po ng eagle, sila po ay nagsusoar high. Ano po ang pag-soar high? Ang pag-soar high ay yung pag-glide, yung naka-straight lang ang kanilang pakpak, at dahil dun sa hangin, yung hangin po ang nagdadala sa kanila. At take note, hindi po sila pababa. Ang pag-soar po ay pataas. So, ibig sabihin, ang plano ng Diyos para sa atin ngayong 2024 ay umangat. Kung may katabi po kayo, pakisabi, umangat. O sabihin mo sa sarili mo, nais ng Diyos, umangat ako. Yes, kapatid. Kung ano man yung na-reach natin last year, marahil marami sa atin ang nag-lift na. Alam niyo yun, marami nang narating, marami nang naranasan o naiangat na ang kanilang buhay. Ay, yes, hindi hanggang dun lang. Iaangat pa ng Panginoon. At kung tayo man, meron man sa atin yung wala ngang narating or parang konti lang, o baka sabihin naman ng iba, imbis nga na paangat, pababa Pero ang linaw ng pagkakalatag ng plano ng Diyos, kapatid, para sa bawat isa sa atin, nais niyang pumailang lang tayo pataas. Wala hong pumapailang lang pababa. Kaya soar high. Yun ang nais ng Panginoon. Pumailang lang tayo pataas. Ano pong ibig sabihin? Iaangat ng Diyos ang ating buhay. Iaangat niya tayo sa kung ano man ang kinalalagyan natin ngayon. Iaangat niya tayo upang lalong makita natin yung bigger picture. Ito pala ang malaking plano ng Diyos. Yes, kapatid, iaangat niya tayo. Kung sa palagay mo, ito ang level ng spiritual life mo ngayon, iaangat tayo ng Panginoon patungo dito. Kung yung buhay natin ngayon, financially, ay nandito lang, iaangat pa tayo ng Panginoon. O kaya nandito ka na, o iaangat ka pa ng Panginoon, itataas ka pa ng Panginoon.
Yun ang plano ng Diyos sa atin ngayong 2024. God is ready to pour out His greatness ngayong taon na to. Ibig sabihin, para iangat tayo sa ating kalalagayan ngayon, handa ang Diyos na ibuhos ang kanyang kadakilaan sa atin upang pumailang lang tayo, upang ma-reach natin yon, yung peak na yon. Gusto ng Panginoon ma-reach natin yung peak ng buhay natin ngayong taon na to. Kasi papailang lang tayo eh. Magso-soar high tayo. Ang isang maganda, kaya soar high ang gamit eh. Isang maganda, hindi natin kailangan kampay ng kampay. Kampay ng kampay, kampay ng kampay para mag-soar high. Because, kagaya po ng eagle, nagso-soar high sila. Paano? Gliding through the air. As God planned for us to soar high, to elevate our life from glory to glory to glory. Para mag-excel tayo. Ang sabi po ng Isaiah, so paano natin gagawin ito? Ang sabi po ng Isaiah 40 verse 31, sabi niya, but those who trust in the Lord, no? That is the New Living Translation. Ang sabi niya, but those who trust in the Lord will find new strength. Pero sa New King James Version po, ang pagkakasabi, but those who wait on the Lord shall renew their strength. So magwi-wait daw po tayo on the Lord, and God will renew our strength. They shall mount up with wings like eagle. Sabi po sa NLT, they will soar high on wings like eagle. So we will soar high on wings like eagles. Paano? As we wait on the Lord. Sabi doon, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint. Ibig sabihin, yes, marami tayong ganap. Yan ang i-expect natin. Maraming ganap ngayong 2024 sa buhay natin. Maraming mangyayari. Para makasoar high tayo, syempre dapat maraming ganap, maraming mangyayari, maraming darating na opportunities. At hindi daw tayo mapapagod. Yun ang maganda dun. Hindi mo ikapapagod habang ang mga ganap na ito, na darating itong mga opportunities na ito, na darating sa buhay natin, hindi natin ikapapagod. Why? How pala ang tanong? Dahil, balikan natin yun, but those who wait on the Lord. Napakalaga po nung nung word na yun, those who wait on the Lord. Ibig sabihin, waiting in the Lord ay hindi ibig sabihin nakaganyan lang tayo, nakahalukip-kip lang tayo sa upuan natin habang naghihintay sa Panginoon. Because there will be many opportunities. Kaya nga sinundan niya yan, they shall run and not be weary. Ibig sabihin, hindi ka lang uupo. They shall walk and not faint. Hindi ka lang uupo. But there will be so much na gagawin natin. Pero, we are waiting on the Lord. As we wait, anong ginagawa natin? Yes. Ibig sabihin, ang waiting natin ay yung pagbababad sa Panginoon. We spend more time sa pagbababad sa Panginoon. That we will wait on His instructions. We will wait as He renew our strength. We will wait as He gives us wisdom sa presensya niya. Pag-upo sa presensya ng Panginoon sa pamagitan ng panalangin, pag-upo sa presensya ng Panginoon sa pamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita. Ito po ang ating mga kailangang gawin. Habang tumatagal tayo. Naalala ko po, isa sa mga sinabi ni Dr. John Maxwell. Sabi niya, mas mahaba ang mga
schedule na mga talks niya o mga pagtuturo niya sa mga seminars, mas mahaba din ang panahong iginugugol niya sa pakikipag-usap sa Panginoon. Yes, habang ina-anticipate natin ang mga maraming bagay, habang ina-anticipate natin ang mga opportunities na ibibigay sa atin ng Panginoon, so that we can soar high, so that we can para makapailang lang tayo. Ano yon? Para madala tayo ng Panginoon dun sa mataas na yon. Para maiangat ng Panginoon ang buhay natin. Yes, maraming opportunities. Pero wag yung opportunities ang makaabala sa atin, kapatid. Dahil ang sikreto para pailang lang tayo at hindi tayo mapapagod, ang sikreto ay waiting on the Lord. Pagbababad sa Panginoon. Waiting on His wisdom, waiting on His instruction. Saan? Sa panalangin, sa devotion, sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At syempre, mas maganda rin po na tayo dumadalo ng mga gawain. Lalo na sa ating Sunday service at sa ating mga care groups. Napakahalaga po nun. Because there we also get wisdom. We also get directions mula sa ating mga leaders. Mula sa mga preachings na naririnig natin. So, di ba? Ang saya, exciting ang 2024. Maraming nakalaan ng Panginoon sa atin. But the reminder to us is, let's wait on the Lord. Mas babad sa Panginoon. Amen? So, I believe that God is may nakalaan sa atin. Pag-angat, pag-angat, pag-angat. Yan ang gagawin ng Panginoon sa atin ngayong 2024. Wow! Ngayong 2024, we will soar high together with the Lord. And because of that, patuloy na i-expect natin na maraming great things na gagawin ang Panginoon sa buhay natin. As we wait on the Lord para hindi tayo mapagod. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, marami pong salamat, Panginoon, na kami po ay iyong pinagpaplanuhan, Panginoon, para iangat at pumailang lang, Panginoon. Salamat po, Panginoon, yung mga estudyante, that you will give them more wisdom sa kanilang pag-aaral. Yes, Lord, papailang lang sila sa kanilang pag-aaral. Yung mga nagtatrabaho, papailang lang sila sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang mga opisina. And even yung mga parents, Lord. And lahat po, Panginoon, na nakatunghay. Salamat, Panginoon, for that you will bring us to the peak, Lord, kung saan mo nais kaming dalhin. Ama, maraming salamat sa plano mo, sa lahat ng gagawin mo ngayong taong na ito. Lord, patuloy akong nagdideklara sa bawat tahanan ng kapayapaan, kagalakan, Panginoon, kaligtasan, Panginoon. Salamat po. Kayo po mapagpala sa bawat buhay at pamilya naming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Marami pong salamat sa inyong pagtunghay. Muli po, magkita-kita tayo dito sa araw-araw na pagpapala. God bless you all po.